Pagkatapos ng 7 taong pagkakakulong, sa wakas ay nakalaya na sa bilangguan ang Cockney gambler na si Jake Green. 2 taon pagkatapos ng kanyang paglaya, siya at ang kanyang kapatid na si Billy ay pumunta sa isa sa pinakamahalagang kasino sa lugar na may layunin na mabawi ang perang inutang sa kanila ng may-ari, ang boss ng krimen na si Dorothy. Hindi nito pinansin ang payo ng kanyang bodyguard na si Paul, kaya pinayagan niya si Jake na sumali sa kanyang pribadong laro. Sa pag-akyat ay nag-aalinlangan si Jake na sumakay ng elevator dahil sa kanyang phobia sa mga masisikip na lugar o tinatawag na claustrophobia, ngunit ipinaalala sa kanya ng iba pang mga bodyguard na dapat silang umakyat ng 20 palapag kaya sumuko siya at sumakay sa elevator habang nakikipaglaban sa isang panic attack. Ang unang taya ni Jake ay sa isang paghagis ng mga chip laban sa isa pang manlalaro sa mesa, at doon siya ay natalo. Ngunit ito ay sinasadya dahil minamanipula niya si Dorothy sa isang pakiramdam ng maling seguridad. Kaya nang gumawa siya ng parehong taya sa kanya, siya ang nanalo sa pagkakataon na ito. Nagmamadaling umalis sina Billy at Jake sa kasino dala ang kanilang mga bag na puno ng pera, at sa kanilang paglabas ay hinarang sila ni Zack, na nagsabi sa kanila na nasa panganib sila at matutulungan niya sila bago ibigay kay Jake ang kanyang card. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Jake na gumamit ng hagdan, ngunit bago pa man siya makababa ng isang hakbang, nawala na siya ng malay at sa oras na yun ay lumabas ang card na nagsasabing sumakay ka sa elevator. Habang si Jake ay isinusugod sa ospital, ipinahayag ni Dorothy ang kanyang mga alalahanin kay Paul. Gusto ni Jake ng mas malaking paghihiganti pagkatapos ng 7 taon sa kulungan, lalo na pagkatapos ng insidente sa kanyang hipag. Kaya inutusan ni Dorothy si Paul na kumuha ng pinakamahusay na hitman sa negosyo upang mapatay siya. Sa ospital ay sinabihan si Jake na wala pang dapat ipag-alala, kaya dapat muna siyang umuwi at magpahinga habang naghihintay ng mga resulta sa pagsusuri sa dugo. Pumunta si Billy sa sarili niyang bahay habang isinama naman ni Jake ang mga bodyguard para sa proteksyon, ngunit lahat sila ay binaril sa sandaling dumating sila. Ang tanging dahilan kung bakit niya nagawang makaiwas ay may nakita siyang card sa sahig na nagsasabing kunin mo ito, kaya yumuko siya para gawin yun sa eksaktong oras. Sinubukan niyang tumakas sakay ng kanyang sasakyan, ngunit binaril din ng driver. Sa kabutihang palad ay dumating si Zack sa tamang oras at nailigtas siya. Ang hitman na si Mark ay hindi maintindihan kung paano siya pumalya dahil hindi ito kailanman nangyayari sa kanya, at naisip na may isang taong tumulong kay Jake. Ang sinabi niya kay Dorothy nang pag-alitan siya nito, nabigo siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Samantala, dinala ni Zack si Jake upang makilala ang kanyang partner na si Avi, na kahit papaano ay nagawang makuha ang medical file ni Jake. Ang mga resulta ng pagsusuri kay Jake ay may bihira siyang sakit sa dugo na magiging sanhi ng kanyang kamatayan sa loob ng 3 araw. Inalok ng mga lalaki si Jake ng kanilang proteksyon kapalit ng 2 kondisyon na hindi na maaring mabago. Dapat niyang ibigay sa kanila ang lahat ng kanyang pera, at gawin ang anumang hilingin nila kabilang ang pagsagot sa anumang mga katanungan. Binigyan nila siya ng 3 oras para magpasya. Ngunit umalis si Jake nang walang reaksyon dahil naramdaman niyang sinusubukan nila siyang linlangin. Ang mga resulta na nakuha niya sa ospital ay pareho, ngunit muling naisip ni Jake na ang lab ay malamang na binayaran ni Zack at Avi, kaya kumuha siya ng pangalawang opinyon mula sa kanyang pribadong doktor, na nagbibigay din sa kanya ng parehong resulta. Matapos itong pagbantaan gamit ang kanyang baril upang matiyak na hindi rin siya binabayaran, napagtanto ni Jake na wala siyang pagpipilian kaya kumuha siya ng pera sa bangko saka bumalik upang tanggapin ang alok ng mga lalaki. Habang sila ay nasa loob ng isang sasakyan, ipinaliwanag ni Avi na sila ay mga loan shark, at ang mga pera ni Jake ang ipapahiram nila ngayon. Matapos bisitahin ang kanilang unang kliyente upang ibigay ang pera, hiniling ni Avi kay Jake na sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol sa kanyang kasaysayan kasama si Dorothy. Si Dorothy noon ay may 3 BO na mga lalaki na nagtatrabaho para sa kanya na tinatawag na 3 Eddie. Natalo ang kanilang cardman bago pa mangyari ang isang malaking laro at alam nilang magaling naman lalaro si Jake, kaya tinawag nila siya para palitan ang lalaki. Gustong tumanggi ni Jake pero pinagbantaan nila ang pamilya ni Billy, kaya kailangan niya itong tanggapin para protektahan sila. Gayunpaman sa panahon ng laro, ang ibang mga lalaki sa mesa ay nagsimula namang insulto kay Jake at sa kanyang ina. Hindi ito pinalagpas ni Jake kaya nagsimula siyang makipagbarilan, at sa oras na yun ay nawala ng kuryente, nawala ang pera, at ang sumunod na nalaman niya ay may nagbigay ng pangalan niya kaya naman kinwestiyon siya ng mga pulis.
Para hindi siya makapagsalita, binyantaan nila ang kanyang pamangkin at aksidente nilang napatay ang kanyang hipag nang sinubukan nitong protektahan ang kanyang anak. Hindi sinabi ni Jake sa mga pulis na si Dorothy ang nag-organisa ng mga laro at nakulong siya sa loob ng 7 taon. Sa panahong yun ay nagalit ang mga Eddie kay Dorothy sa ilang paraan na nagresulta sa paggamit niya sa mga ito. Pagkatapos bisitahin ng isang grupo ng mga kliyente, dinala ni Zack si Jake sa isang motel upang doon manatili. Samantala, binisita nina Dorothy at Paul ang kingpin ng krimen na si Sam Gold na itinuturing na pangunahing tao, na kinaiinggitan ng lahat ng iba pang boss ng krimen. Gayunpaman, hindi kailanman tumatanggap si Gold ng mga bisita, kaya sa halip ay nakikipagkita sila sa kanyang tagapayo na si Lily Walker na pumayag na makipag-ugnayan sa isang powder deal kay Dorothy. Ipinaalala rin niya sa kanya na hindi gusto ni Gold ang publicity at hindi rin nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Maya-maya ay binigyan ni Jake sina Zack at Avi ng mas maraming pera bago siya tanungin ng tungkol sa kanyang oras sa bilangguan habang naglalaro ng chess kasama si Zachy. Binigyan si Jake ng 2 pagpipilian, 14 na taon ng normal na oras o 7 taon ng pag-iisa, kaya pinili niya ang mag-isa. Ang kanyang selda ay nasa pagitan ng 2 lalaki, isang chess master at isang manloloko na matagal nang nandoon, at kahit hindi sila nag-uusap ay alam nila ang lahat tungkol sa isa't isa. Sa unang 5 taon ng pagkakakulong ni Jake, silang tatlo ay nag-uusap sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensaheng nakasulat sa mga aklat sa library, at doon natutunan ni Jake ang kanilang formula para manalo sa anumang laro sa mundo. Ang 2 lalaki ay nagpaplano ng isang pagtakas at nangakong isasama si Jake, ngunit sa huli ay umalis sila nang walang salita at iniwan si Jake. Nang siya ay palayain makalipas ang 2 taon, nalaman niyang kinuha ng 2 lalaking yun ang lahat ng kanyang pera at nag-iwan lamang ng isang mensahe na nagsasabing maaari ka lamang maging matalino sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mas matalino na kalaban, kaya nagsimulang gumamit si Jake ng formula para magpayaman sa iba't ibang kasino. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na nagtatrabaho si Jake sa pamamagitan ng pagbisita sa iba't ibang kliyente at pamimigay ng sarili niyang pera. Dapat din niyang takutin ang mga ito kung hindi sila magbabayad, ngunit hindi niya magawang saktan ang mga inosente at desperado na tao. Samantala, binutas nina Avi at Zack ang gilid ng pader gamit ang isang truck at ninakaw nila ang safe sa kabilang panig. Ang safe na ito ay naglalaman ng pulbos na ipinangako ni Dorothy kay Lily, kaya nang nalaman niyang ninakawan siya ay ipinadala niya si Paul upang resolbahin ito kahit ano pa ang mangyari. Pinuntahan ni Paul ang kanilang karibal na triad kingpin na si Lord John, na pumapayag na ibigay sa kanila ang pulbos sa ganoong kaikli na oras ngunit kailangan nilang magbayad ng mas mataas na presyo. Si Jake, Zack, Avi, at ang kanilang grupo ay pumunta sa hotel kung saan magaganap ang palitan. Pumuslit sila sa isang silid sa tabi ng mga tulisan upang gumawa ng butas sa dingding at maglagay ng pampatulog na gas na pinatulog ang mga tauhan nina Dorothy at John. Pagkatapos ay ninakaw nila ang pera at ang pulbos. Ginawa nila ito para magmukhang si Dorothy ang nagnakaw kay John at gayon din sa kabila. Maya-maya, si Jake ay nakatanggap ng tawag mula kay Billy na nagsasabi sa kanya na siya ay nagtanong-tanong sa paligid at nalaman na sina Zack at Avi ay lubhang mapanganib na kahit na si Gold ay hindi mahahawakan, kaya si Jake ay dapat nang umalis doon. Si Jake ay hindi nakinig at bumalik sa trabaho, kung saan siya ay inaasahang papatay ng isang natatakot na kliyente. Tumanggi siya at sinubukan na barilin si Avi, ngunit napagtanto niyang walang bala ang baril bago siya pinatumba ni Avi. Nagising si Jake pagkaraan ng ilang oras sa hotel at nakatanggap ng tawag mula kay Avi na nagsasabing nakaligtas siya sa kanyang 3 araw kaya dapat siyang magpa-check up. Matapos bisitahin ng kanyang pamangkin at si Billy na nag-iwan sa kanya ng baril kung sakali na kailangan niya, pumunta siya sa kanyang doktor na kinukumpirma na mali ang diagnosis at wala siyang sakit. Sinubukan niyang tawagan si Avi at humingi ng mga sagot, ngunit sinabi lang ni Avi na kailangan niyang maghintay. Samantala, si Paul ay nangangalap ng impormasyon at ang pangalan ni Jake ay lumabas bilang isa sa dahilan sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan ng kanyang mga tauhan, kaya inutusan siya ni Dorothy na patayin siya. Pagbalik ni Jake sa hotel, hinihintay siya nina Avi at Zack at binalaan siya na naghihintay ang mga alip-ores ni Dorothy sa loob ng silid. Tumakbo si Jake at hinabol siya ng mga lalaki, ngunit nagawa niyang mailigaw ang mga ito lalo na nang nadulas ang isa sa mga tulisan at nabaril ang sarili nang hindi sinasadya. Nahanap ng ibang mga tulisan ang bangkay at iniisip nila na si Jake ang gumawa nito. Pinuntahan ni Jake sina Avi at Zack sa kanilang opisina, kung saan inamin nila na noon pa man ay alam nilang hindi sinabi ni Jake sa kanila ang buong katotohanan tungkol sa dati niyang ugnayan sa mga Eddie.
Ang tatlong lalaki na yun ay naghihintay kay Jake na makalabas sa kulungan para patayin siya dahil sa ginawa niya noon, na nagresulta sa pagtanggal sa kanila ni Dorothy. Upang mailigtas ang kanyang buhay ay inalok niya ang mga Eddie ng isang deal. Bawat buwan ay bibigyan niya sila ng 3% ng anumang perang ipapahiram nila sa kanila. Sa unang pagkakataon ay isang Eddie lang ang pumayag dito, ngunit nang makita nilang tinupad niya ang kanyang pangako, lahat sila ay gusto nang makapasok at sa pagkakataong ito ay naging 4% na. Sa totoo lang, ang pinambabayad ni Jake sa isang Eddie ay pera rin ng isa pang Eddie, kaya hindi siya natatalo. Dumating sa punto na wala na silang maipahiram, kaya nang utang sila kay Dorothy na mabilis na naging interesado sa misteryosong tagabigay ng pera ng mga Eddie. Matapos ang pagpapayaman sa sugal gamit ang formula, pinili ni Jake ang sandaling iyon na magbakasyon kasama ang kanyang kapatid at pamangkin, at sa panahon na iyon ay pinatay ni Dorothy ang mga Eddie dahil sa hindi pagbabayad sa kanya. Si Dorothy ay kumakain sa isang magarbong restaurant nang binisita siya ng kanyang alipores na sinabi na nakatakas si Jake. Nakilala ni Mark ang nobya ni John na nagpapanggap bilang isang waitress, kaya binaril niya ito bago umalis ng restaurant upang habulin ang kanyang driver. Gayunpaman, ang kanyang pagbaril ay hindi nito agad ikinamatay, kaya bago mamatay ay nagawa nitong barilin ang daliri ni Dorothy sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos ay ipinadala si Mark sa hideout ni Lord John para patayin siya at ang kanyang mga tauhan. Pagbalik kay Jake, nakikipag-usap pa rin siya kina Zach at Avi habang naglalaro ng golf sa isang bubong. Ipinaliwanag nila sa kanya na walang sino man ang makakakita kay Gold dahil hindi naman talaga siya umiiral, representasyon lang siya ng ego at personifikasyon ng kasakiman at mayroon lang siyang kapangyarihan sa mga namumuhunan sa kanya. Kaya ang kailangang gawin ni Jake ay baguhin ang mga patakaran ng kung ano ang pinapayagan niyang kumontrol sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang natitira niyang pera sa bangko at ibinigay ang lahat bago ito pumasok sa kwarto ni Dorothy. Habang nakikipaglaban sa mga boses sa kanyang isip na kumakatawan sa kanyang ego, humingi ng paumanhin si Jake kay Dorothy para sa panlilinlang sa kanyang pera, tinanggap niya siya bilang superior crime lord at sinabi sa kanya na nagbigay siya ng donasyon gamit ang kanyang pangalan bago umalis. Upang harapin ang kanyang mga takot, sumakay si Jake sa elevator na tumigil sa 13 palapag. Habang nilalabanan ng isang panic attack, nagkaroon siya ng pag-uusap sa kanyang isip kung saan hindi niya pinansin ang kanyang ego, at sa wakas ay nakaalis siya sa laro bilang isang malaya na tao. Sa sandaling gumana muli ang elevator, narating ni Jake ang ground floor at nakita si Dorothy na naghihintay sa kanya na may dalang baril at nababaliw sa sarili niyang ego. Gayunpaman, payapa na si Jake sa kanyang sarili at pasimple siyang nilampasan, na ikinagalit ni Dorothy dahil hindi niya maintindihan kung paano hindi natatakot sa kanya ang isang tao. Nagsimula siyang umiyak habang naiintindihan kung gaano siya napahiya. Kinaumagahan, dinala ni Paul kay Dorothy ang lahat ng lokal na pahayagan para makita niyang nakalagay ang kanyang pangalan sa lahat ng iyon. Hindi nagsisinungaling si Jake nang sabihin niyang gumawa siya ng donasyon gamit ang pangalan niya, at ngayon ay iniisip ng lahat na nagmamalasakit ang may-ari ng kasino sa komunidad. Masaya si Dorothy na bumango ang kanyang pangalan, ngunit ang kanyang kaligayahan ay panandalian dahil ipinaalam din sa kanya ni Paul na si Jake ang may hawak ng pulbos at pinaglalaroan lang sila nito. Si Paul, Mark, at ang iba pang alip-ores ni Dorothy ay bumisita kay Billy, na nagawang itago ang kanyang anak sa aparador nang mapagtanto niyang pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga bodyguard. Nang nahanap nila siya ay sinimulan siyang bugbugin habang nagtatanong sa kanya, at hindi naniniwala nang sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Jake at ang pulbos. Mabilis na tumitindi ang mga paraan ng pagpapahirap ni Paul, dahilan para hindi matuwa si Mark, lalo na nang pinalabas nila ang bata sa aparador pagkatapos nilang marinig ang kanyang hikbi. Dahil hindi siya nananakit ng isang bata, tinanggihan ni Mark ang utos at sinimulang patayin ang kanyang mga kasamahan sa epektibong paraan, ngunit nagkamali siya sa huli at napatay din. Samantala, si Dorothy naman ay binisita ni Lily. Dinala niya sa kanya ang isang bulaklak na ipinadala ni Gold, na hindi nasisiyahan na makita ang pangalan ni Dorothy sa lahat ng mga pahayagan dahil hindi niya gusto ang publicity. Ipinaalam din sa kanya ni Lily na ang oras niya ay tapos na at hindi na siya magkakaroon ng pangalawang pagkakataon, na nagdala sa kanya sa panibagong pagkataranta. Dinala ni na Avi at Zach si Jake kasama ang pulbos sa kasino ni Dorothy, kung saan sa wakas ay natalo ni Avi si Jake sa isang laro ng chess habang ipinagtatapat ang mga huling detalye ng kwento. Siya at si Zach ang mga lalaki sa mga selda na nasa tabi ni Jake, at palagi nila siyang gustong kunin upang makasama nila. Ngunit hindi pa siya handang tanggapin ang katotohanan na nagpapahiwatig na sila ay mga kathang-isip lamang ng imahinasyon ni Jake.
Sa kasamaang palad, wala siyang panahon para makipagkasundo dito dahil sa pagkakataong yun ay dumating ang mga bodyguard ng kasino para dalhin siya kay Dorothy na kasama ang batang babae. Matapos ihulog ang mga bag ng pulbos sa sahig, sinabi ni Jake sa kanyang pamangkin na magiging maayos ang lahat, na ikinagalit ni Dorothy dahil hindi pa rin natatakot si Jake kahit na nakatutok ang kanyang baril sa bata. Dahil sa kahihiyan, ang mga tinig sa isipan ni Dorothy ay umabot sa conclusion na hindi kayang saktan ni Jake ang isang patay na tao, kaya itinapat niya ang baril sa kanyang ulo at nagpaputok. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!